Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kulitan session na naman tayo. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik, ng mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, lahat ng mga magnanakaw, sindikato, lahat ng mga manguumit sa pera ng taong bayan, mga vampirang humihigop ng dugo ng mga Pilipino, lahat ng mga sindikatong kawatan, lahat ng mga kuratong baliling sa gobyerno, mga sinungaling at mga political dynasty na mga salot sa bayang Pilipinas. Kumbaga, di ba sinasabi nga ni Sir Jack, merong bading, ito yung mga baklang kanal. At merong guding, ito yung mga bading, mga ano, ito yung mga guding, mga bakling na mga ano, na may mga mabuting dulot sa bayan, sa mundo. May mga bading, mga walang naibudulot. Mga masasama yan, bad nga eh. Walang naidudulot na mabuti yan sa bayang Pilipinas, lalo na sa buong mundo. Nagkukonsumo lang yan ng resources natin, yung hangin, para ihingan nila, pagkain na kakainin nila. Pero wala mga silbi yan. Meron mga guding naman yan, yung may mga silbi sa mundo. Yung sulit ang bawat oxygen na sinisingkot nila. Ganun din sa political dynasty. Merong political dynasty na good at may political dynasty na super bad. Ano ang example? Pag sinabi mong negative or bad na political dynasty, anong unang may isip mo? Unang may isip mo kagad pamilya Marcos. Yan ang pinakamasamang political dynasty sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sila ang pinakamaraming ninakaw, sila ang pinakamaraming pinatay, sila ang pinakamaraming kinulimbat sa pera ng taong bayan. Sa buong mundo, actually, tinitingnan natin ko sa Mars. Kung pati ba yung corruption sa Mars ay tinalo na nila. At meron naman good dynasty. Pag inisip mo kung sino ang pamilyang maganda ang naidulot sa bayang Pilipinas, wala kang ibang iisipin dyan kundi mga Duterte na. Merong good dynasty ng mga Duterte. Bakit? Bakit ko na naman nasabi ko talaga, Boss Dada, pro Duterte ka talaga. Bukod sa totoong pro Duterte ako, pro Philippines din tayo. Nakita nyo naman ano ang ginawa ng mga Duterte sa Davao. Yung nagawa ba ng mga Duterte sa Davao sa ilang dekada, sa ilang dekadang nasa pamumuno ang mga Marcos sa Ilocos Norte, ano ba nagawa nila sa kanilang probinsya na may pagmamalaki nila? Hindi ba? Dito sa Davao, sabi ko nga sa inyo, dyan sa Ilocos Norte, hanggang ngayon, poso pa rin ng tubig dyan eh. Bomba, tsaka yung balon, ganyan pa rin dyan. Kanya-kanya yung mga tao dyan para yung kanilang i-automatic yung kanilang mga tubig. Yung iba, yung balon, tinatakpan nila, ginagawa nilang poso para mas madali. Pero yung iba, lalagyan nilang jetmatic. Yung iba naman, ang ginagawa nila, bumibili na sila ng motor, tapos nilulubog na nila yung dulo nung motor doon sa balon. Kasi syempre yung balon, hindi naman nauubos yung yan eh. Yung laman yan eh. So, pag binuksan nila yung gripo nila, bumubukas na yung makina, may lumalabas ng tubig. Pero kung tutuusin mo, yung gobyerno ng Ilocos Norte, wala namang ginagawa, wala naman sila, ang dami-daming tubig sa probinsya na yan. Pero hanggang ngayon, balon, poso, at saka automatic makina pa din yung pinanghihigop nila ng tubig na maiinom magagamit nila. Lotek. Buti pa din sa Davao. Tingnan mo naman ang Davao City. Di ba? Tingnan mo ang Davao City, mga bossing. Paano nagsimula ang Davao? Nagsimula ang Davao na bulok. Nandiyan dyan lahat. Sindikato, magnanakaw, terorista, rebelde, NPA, komunista, lahat nandiyan dyan. Lahat ng kaguluhan nandiyan dyan. Until umupo ang isang Rodrigo Roa Duterte na inayos, binago ang politika dyan. Hindi lang politika, ang buhay dyan sa Davao. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo kung magkano nakamahal ang mga zonal value ng mga lupain dyan sa Davao. Tingnan mo kung gaano kamahal bumili ng bahay sa Davao. Tingnan mo kung gaano kamahal ang mga condominium sa Davao. Lahat ng meron sa Maynila, meron na sa Davao. Para kang nasa Maynila pag nasa Davao ka actually. Buildings, mga magagandang kalsada, tulay, lahat ng meron dito, nandoon na rin mga restaurants, mga kung ano-ano pa, mga developers, mga condominium developers dito sa Maynila, nandoon na. Kamakailan lang yung Ayala ng isang doon. Magtatayo ng isang community diyan sa Davao, ang mahal-mahal daw ng per square meter ng lupa diyan sa i-develop ng Ayala Land. Magtatayo sila isang komunidad. Ganon katindi ngayon ng Davao. From bulok na Davao, puros masasamang loob na Davao, umupo ang pamilya Duterte. Nung umupo si Pangulong Duterte, tapos sumunod yung mga anak niya, kita mo naman kung gaano kaganda ang Davao. Napanood ninyo yung fan run? Kasama ako dyan sa nag-fan run, pero hindi ako tumakbo. Kumuha lang ako ng mga singlet, ganyan, mga number, medal. Kasi hindi tayo nakatakbo nun. Pero kita mo yung tinakbuhan ng mga runners dyan sa may coastal road. Ganda! State of the art yung kanilang coastal road. So ang ganda-ganda ng Davao City kumpara mo sa Ilocos. Pero dito sa Pilipinas, every time that you think about bad yung political dynasty, walang ibang papasok sa isip mo kundi mga Marcos. Salot sa lipunan yan. Magnanakaw yung tatay, 20 plus years sa pwesto, nagnakaw. Pumatay ng mga nag-rally sa kanila. Di ba? Yan yung sinasabi ng mga dilawan noon, never again. May mga tinorture, may mga namatay nung panahon niya, umabuso ang mga uniformado dahil binigyan niya ng laya. Kita mo. Di ba? Ninakaw ang pera ng taong bayan. Tapos just recently, itong nanay, 7 years ago, sinintensyahan niya ng Sandigang Bayan. Sinintensya ng Sandigang Bayan ng Plandirer, magnanakaw. Yung nanay, tingnan mo ginawa nung anak. Tingnan mo ginawa nung anak ni Bongbong Marcos. Kita mo itong mga lumalabas na issue ngayon. Matakin mo mga insertion, isang lang, sa loob ng 3 taon, 22, 23, 24, kumita di umano ng 56 billion. Tapos bukod doon, 2025, puta, hindi pa nabusog. Nag-insert pa ng 100 billion. Tapos di umano, ngayon daw, 2026, meron na namang insertion, pero nandiyan daw sa NEP. So talagang walang kabusugan tong mga hayop na ito. Tapos tingnan mo, sino pa? Yung anak, putsang ina, sabi ko nga sa inyo, ang anak ni Bongbong, itong si Sandro, puta, napakasugapa. Ang bata-bata mo pa, sugapa ka na. Paano ko nasabi sugapa? Kasi sabi ni Saldico, ito hindi ako nagsabi, si Saldico to ha. Sabi ni Saldico, ito daw si Sandro Marcos, meron siyang solo na insertion na 50 billion.
Meron siyang solo insertion na 50 billion ha. Buti pa si Marcos at saka si Romualdez doon sa 22, 23, 24, naghati sila doon sa 50 billion. Sabi ni Saldico, yung pera na yan naghati sila. Buti pa yung dalawa naghati. Eto si Sandro Sugapa, sinolo niya. Siya lang mag-isa, wala siya kahati. Putang ina, ganyan kakapalang mukha niyan. Sabi pa ni Sandro, ay ni Saldico, nagkulang daw ng 8 bilyon. Yung kanyang remittance. Yung payola, putya galit na galit daw, gusto siyang ipatanggal. O, kaya naman pala tinanggal. Akala natin, kaya nila tinanggal si Saldico dahil hindi ba nagkaroon ng rigo doon dyan, naging si Kimbo. Yung naging si Kimbo yung APRO chairman. Akala natin noon dahil si Saldico nahuli na nila. Yung pala, kaya nila tinanggal si Saldico kasi hindi nag-perform. Kulang yung mga koleksyon. Putang ina, ang hirap magtrabaho sa mga to. Putang ina, ang hirap maging kaibigan ng mga Marcos. Kailangan magnakaw ka sa kanila, di umano. O, tingnan ninyo di ba ang yabang-yabang nitong putang inang Sandro Marcos na ito? Kung makapagsalita kesyo 51 billion daw, 50 billion ni Pulong Duterte sa kondistrito niya. O, putang ina nung chinek ng ICI, chinek ni Magalong na tanga. O, hindi ba? O, nakita nila, walang problema, walang ghost project, wala silang may sampang kaso, wala silang nakitang problema dyan sa Davao. O, inaasar nila yung 50 billion, 50 billion. Pala, ito si Sandro Marcos, kabata-bata pa. O, neophyte congressman, magnanakaw na, di umano. O, paano pa pag tumagal yan, tapos gusto pa maging presidente ng hayop na yan? Gusto maging presidente ng hayop, wala pa nga nagagawa sa distrito niya sa Ilocos, puro ghost project daw. At saka mga substandard at hindi pa natatapos-tapos na mga project. Tapos gusto maging pangulo, kakapal na mukha nyo, gusto nyo pagkakitaan ng mga Pilipino mula lolo hanggang apo, gagasahin yung Pilipinas, putangin nyo, kakapal ng mga mukha nyo. Kayo talaga mga hudas kayo sa Pilipinas O yan nga yung sinasabi natin. O ano na ngayon, Sandro, paano na ito? Nadamay kayo dyan sa kakurakutan talaga naman. Kaya nga kung ikaw, nag-ano ka pa rin. Kung ikaw loyalista ka pa rin, kung ikaw sumusuporta ka pa rin sa mga ito, putang ina, may tama ka na sa utak. Sigurado ako baliw ka na. Kailangan na magpagawa ng ospital. Ospital para sa mga loyalista dahil mga baliw na sila. Mega mental hospital ang kailangan natin para sa kanila. Mga bossing. Anong ha? Oo nga, kailangan na natin ng malaking mental hospital para sa mga yan. Kasi kita mo magnanakaw ang lolo, magnanakaw ang lola, magnanakaw ang tatay, pati apo magnanakaw. Tapos sinusuportahan mo pa. Alam nga naman, matino ka pa mag-isip niyan. Sigurado ako, baliw ka na niyan kapag kaganyan. Hindi ba? Simulan na natin kagad. Pucha, umpisa pa lang, banatan na kagad ng banatan. Ibang klase talaga si Boss Dada. Pero dito muna tayo, magpunta sa mga balitang malulupit sa bayang Pilipinas. Ito, ayan na. Handang maging pangulo tingnan natin kung paano kamali yung pag-twist nitong TV5 patungkol dito sa statement ni VP Sara. Umpisa pa lang, banatan na natin. VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung handa na daw palitan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. Handa na daw palitan. Tinanong lamang naman siya dito na, Madam, ready na po ba kayo? Kung sakali, anong sabi ni Inday? There's no question about my readiness. There's no question about my readiness. Hindi dapat questionin yun. Unang-una sa lahat, the office of the Vice President is there for one reason. Ano yung reason na yun? Palitan ang presidente kapag hindi na siya presidente, matanggal man siya, kung ano man yung way, o ano man ang mangyari. At mawala ang Pangulo either naturally or artificially, o kung bigla nang kaya nga ang tawag sa kanya ay, the office of the President, Vice President is a heartbeat away. Heartbeat away. Spare tire. So kapag nabutas yung isang mong gulong, may pampalit ka. Kailangan ba ready yung pampalit mo? Hindi. The reason why, may opisina. Kaya may opisina ng Office of the Vice President para may pampalit. So dapat ready. So kung kailan nabutas yung isang gulong, yung pampalit mong gulong, doon mo palang bobombahan. Tangin na yan. Anyways, diretso. Bagong pasaling din ng bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Alias sa frontline sa balita, si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Kasi in the first place, kabubuhan yung tanong Bril Montalvo, tanga ka Pinaglihi ka sa, pinaglihi ka kay Bongbong na tanga rin Tatanungin mo ang isang Vice President kung ready siya maging presidente, putang ina niyan. Kaya nga may opisina ng Vice President Dahil pampalit talaga siya Kung hindi siya ready na maging presidente, dapat di siya nag-Vice President, tanga. Putang ina itong mga reporter na ito, mga walang utak. Bongbong Marcos, sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects, sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina, sa Hindi ba? Magkakagulo tayo niyan. isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. In case of course, there is no question about my readiness. Diba natawa siya Nakakatawa naman kasi. Unang-una sa lahat, nung unang tanong sa kanya hindi niya sinagot kasi pambobo I am the Vice President of the Philippines for a reason. And what is the reason? To replace the President in case the President cannot lead anymore. So, yun ang trabaho ko. And yung hindi ko nga trabaho, ready ko Yung pa kayang trabaho ko. Diyos ko naman. Kaya nga natawa siya, di ba? Tanga nyo. Natural. Kaya ako Vice President dahil pampalit ako. Kung hindi ako ready maging presidente, di putangin, hindi ako nag-Vice President, di nag-mayor sana ako. Nag-senador sana ako. Kung halimbawa, si Tito Soto, tinanong mo siya, ready po ba kayo para pumalit kay presidente? Siyempre sabihin niya, hindi. Hindi ako ready, putangin, senador ako Senate President ako Bagamat, isa ako sa option, hindi ko iniisip yan. I'm not even anticipating that. Kasi malayo sa katotohanan yan at hindi pa nangyari yan sa history ng Pilipinas na isang Senate President pumalit sa isang presidente. Wala pa nangyaring ganun. So, hindi po, kung Vice President, kung di ka ba naman tanga, Vice President, tatanungin mo kung ready na siya maging presidente, kaya nga sa Vice President, dahil pampalit siya sa presidente. Kaya nang ina tong mga media na to, kaya kayo mga media kayo,
yabang-yabang yun, tatangan nyo naman eh. Yes, pinesenta ko sa inyo yun. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon. Diba? Dumb question. But again, there's no such thing as stupid question. Only stupid people that are asking the question. Pero tingnan mo, the reason why I presented myself to you. So the reason why I'm vice president because I'm next in line. So it's not even it's not even dignifiable for an answer itong tanong na ito because it's a no-brainer. Common sense dictates that I'm the vice president of the Philippines and if something happens to the president, I'm always available. Mga gunggong talaga kayo eh. Kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as vice president knowing that I am the first in line. Ang tanong, ready na ba kayo if ever si Bongbong Marcos ma-overdose halimbawa? Kasi sabi nung kapatid niya nagdadrugs daw eh. Halimbawa ma-overdose si Bongbong. Wag naman sana knock on wood. Halimbawa ma-overdose itong si BBM. Ready na ba kayo na maging si Inday Sara ang inyong vice president? Dapat ready din kayo. Why? Because you voted for her. And you know for a fact na siya yung papalit sa Pangulo if ever. Kaya nga we voted for VP Sara eh. So yun nga yung sinasabi ko na talagang sandamukal talaga yung mga engot na mga tao sa media. Stupid for even asking the question. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw Ito pagbalikan natin yung usapan tungkol dito kay VP Sara. Bakit pagkalipas ng dalawang malaking rally, si Bongbong Marcos pa din ang presidente? Kasi si Inday Sara, hindi po siya ganid sa kapangyarihan. Si Inday Sara, kung tumakbo lang siyang presidente, nanalo sana siya. Ibig sabihin, si Inday Sara, hindi ganun ka-importante sa kanya yung maging presidente. Sa totoo lang, pagkatapos ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ang daling maging presidente. Kung ako si Inday Sara, tumakbo ako, simple lang naman. Ano yung sinimulan ng tatay ko, susundin ko lang eh. Kasi yung pinakamagandang estado ng Pilipinas nakuha natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Agree ba kayo dyan? Ako agree ako doon. Kasi ako nagsabi nun eh. Talagang pinakamaganda Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte. So kung ikaw ang magiging presidente, napakadali ng gagawin mo. Kung magtatrabaho ka ng tama, kung katulad ni Pangulong Duterte, magtatrabaho ka ng tama, napakasarap maging presidente pagkatapos si Pangulong Duterte because meron ng blueprint, susundan mo na lang yung plano. Ganito kabobo si Bongbong. Ang ganda na nung ginawa ni Duterte, susundan lang niya. Pero dahil maitim ang budhi ni Bongbong, maitim ang buto, kaluluwa ng mga buwaka ng inang mga Marcos na yan. Ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte, binago niya. Talagang kung ano yung ginagawa ni Pangulo, exact opposite yung ginawa niya. Kasi ayaw talaga netong mga putang inang mga pamilya na ito na maging maayos ang Pilipinas. Kasi nga, pag naging maayos ang Pilipinas, nasanay ang mga tao na yung pondo ng bayan na pupunta sa mga programa at umunlad ang lahat ng mga Pilipino. Hindi na sila makakapagnakaw. Bakit? Kasi makikita na, oh shit, ba't wala nang ganito? Dati may ganito, ngayon wala na. Putang ina tong presidente na to, kawatan to. So ganun, ayaw nila na yung mga Pilipino umunlad, ayaw nila yung mga Pilipino umalwa ng buhay, gusto nila sila lang. Kaya di bali nang maghirap kayo, nanakawin namin yung pera ng taong bayan at manatili kayong mahirap at pag mag-iingay kayo, bubusugin lang namin kayo ng ayuda. Yun lang ang ginawa. Ang legacy talaga ng gobyernong Marcos, ayuda eh. Wala talaga siyang nagawa para sa ikabubuti ng buhay ng mga Pilipino na pangmatanggalan. Lahat puro band-aid solution. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, exact opposite ang ginawa niya, yung kabaligtaran. Kaya tingnan niyo ang Pilipinas ngayon, lugmok na lugmok. Ito pang pinakamasaklap, putang ina. Lugmok na tayo sa ekonomiya. Ang buhay natin, putya, nagbabalik pa yung mga sindikato. Paano? Tangina, mga sindikato yung mga pinagboboto niyo, kaya ganyan. So the reason why, ito si Inday Sara, nung tinanong siya tungkol sa readiness, ready siya. Pero nung naayon sa batas, ano ba yung naayon sa batas na papalitan mo ang isang pangulo? Una, pag na-overdose siya, namatay siya. Pangalawa, kapag nag-resign siya. Pangatlo, kapag meron siyang sakit at hindi na niya kayang mag-lead. At marami pang iba, nandiyan yan. Basta yung pangulo natin is incapacitated na to lead the country, ayan, siya talaga yung papalit. Gusto niya, natural. Kasi sa loob ng 2 araw na yun, mga bossing, na nagrally tayo at lumabas yung revelasyon ni Amy Marcos na adik ang presidente, adik ang asawa, adik ang mga anak. Tapos ito pang mga nilalabas ni Zaldico, kung ako si BP at talagang medyo makapalang mukha ko, hindi ako maprinsipyo na tao. Gagawin ko yung ginawa ni Gloria Arroyo. Gagawin ko yung ginawa ng kampo ng mga dilawan tayo nung panahon ni Marcos Sr. Ano yun? Gagapangin ko yung military kasi hindi talaga magkakaroon ng regime change kung hindi cooperate ang military uniformed personnel. Hindi ba nananawagan na yung mga retired generals na mag-withdraw na sila? Kaya nga sila nananawagan na mag-withdraw sila ng support sa gobyernong adik. Kasi nga alam din ng mga retired military personnel na walang ibang merong kapasidad at kakayanan na kumilos para matigil ang kahayupan nangyayari sa bayan kundi ang mga militar. So kung ako kung ganid sa kapangyarihan si Inday, pumunta na yan diyan sa kampo at sinabi niya na mga generals, alam ko naging part kayo ng corruption. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga magnanakaw. Dinadamay nila yung iba para hindi magsumbong. O limbawa ako, yung ninakaw ko na pera, bibigyan kita, babalatuan kita. Tapos ngayon, syempre, nagkakahulihan na. Susumbong mo ako? Yung perang binigay ko sa'yo, galing sa nakaw yun. Putay, sumbong mo ako, madadamay ka. Hindi ba? Ngayon, ganun ang nangyayari. Bumaliktad kayo. Babaliktad kayo, mga general. Babaliktad kayo, mga koronel. Babaliktad kayo, mga opisyal. Nakatanggap na kayo. Di umano, nakatanggap na kayo.
sarap na ng mga buhay ninyo. Galing yan sa ninakaw namin. Sige, bumaliktad kayo, di yari kayo, idadamay namin kayo. Kung ako si VP Sara, pumunta na ako sa kampo. Tapos sasabihin ko doon sa mga sangkot na mga military personnel na alam ko naman na mga kawatan din kayo. Alam ko naman na mga may nakinabang kayo kahit subconscious, hindi nyo namamalayan pero naging parte kayo ng korupsyon. At alam ko naman na gusto nyo lang din proteksyonan ang inyong mga posisyon at saka pamilya ninyo. Ayaw ninyong makulong. O sige, ganito gawin natin. Pag sumama kayo sa akin at pinalitan natin yan, lahat kayo walang kaso. Lahat ng mga natanggal, sinamantala or tinrabaho ng nakarang administrasyon, i-reinstate natin. At lahat kayo, one rank up kayo. At ito ang gagawin kong AFP Chief of Staff natin. Tapos sama-sama tayo, ayusin na natin yung problema, tulong-tulong tayo for the remainder of this term. Tulungan na natin yung mga kababayan natin. Back to zero tayo. Hindi naman pwedeng tanggalin ko kayo lahat dahil mawawalan na ng leadership dito sa military. So alam ko naman na hindi nyo rin ginusto yan at alam ko naman na kayo ay loyal sa inyong mga sinumpang tungkulin. Kalimutan na natin lahat yan. Basta mangako kayo sa akin na hindi na mauulit ito at magtatrabaho tayo para sa mga Pilipino. Kung ginawa ni Inday yan, tapos na yan. Iba na presidente natin ngayon. Pero ginawa ba ni Inday yun? Dinake advantage ba ni Inday yung galit ng mga tao? Hindi siya nag-take advantage. Nawagan ba siya ever ng Bongbong resign? Never siyang nanawagan ng Bongbong resign. Never nang lumabas sa bibig niya na magbitiw ka na. Ang sinasabi nga lang ni Inday, itigil nyo na yung pagnanakaw ninyo, magtrabaho na kayo. O kaya magpa-drug test ka na. Yun lang ang nire-request ni Inday Sara, which is legit na request yun dahil meron ng agam-agam ang mga Pilipino na addict yan eh. So ready na ba si Inday Sara maging presidente? Oo, pero gusto niya bang maging presidente? Palagay ko hindi. Sinong may gustong maging presidente sa ganito kabulok na sitwasyon natin? Malas nga si Inday kung magiging presidente siya pagkatapos nito ni Bongbong Marcos eh. Bakit? Sigurado sa dami na ninanakaw nila since 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pag nanakaw yung mga yan. So anong perang matitira para sa mga proyekto? Wala naman silang ina-approve ng mga proyekto ngayon na makakatulong. Sa ano na, di ba buti yung mga nakarang administrasyon ni Pinoy, may mga proyekto na na-carry over kay Duterte na natapos ni Duterte. Ano yan? Yung mga Skyway, yung Cebu Highway, yung tulay sa Cebu. Di ba? O galing yun sa nakarang administrasyon pero natapos yan sa administrasyon, pinprioritize siya ng administrasyon ni Duterte. Ngayon si Inday, ano yung ipaprioritize niya? Na mga proyekto. Wala namang proyektong pinag-uusapan tinatapos itong gobyerno ngayon kundi puro pagnanakaw ang ginagawa nila. So tatanungin mo si Inday, ready siya maging presidente? Of course, kaya nga ako vice president, I'm next in line according to constitution. Pero gusto ko ba maging presidente ng Pilipinas? Kaya hindi siguro kumikilos si Inday Sara because ayaw niyang maging presidente ng Pilipinas. Siguro gusto niya magtanda kayong lahat. Magmadala kayong lahat sa pagboto sa mga ganitong klase ng mga politiko. Diretso, kayo talaga nagsermon na naman ako. Galing-galing ko talaga, di ba? VP Sara, sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions, ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niya ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay Lagi natin sinasabi yun the fact that you signed it. The fact that you are the supposedly last layer of checking. You signed it, meaning you authorized it. That alone, tapos ka na. That alone, meron ka ng dugo sa mga kamay mo. Na kung maraming namatay sa Cebu dahil sa mga substandard na mga proyekto at ninakaw ng mga pera para sa mga flood control projects, ibig sabihin, may dugo sa kamay mo. Itong mga namatay sa Cebu, yan, nasa kamay mo yan. Hayop ka. Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa hindi yun ang sinabi niya. Hindi niya makilala yung kapatid niya pag nasa TV. Kayo talaga magaling kayo mag-twist ng ng narrative at saka statement. Hindi yun ang sinabi ni Bongbong. Ang sinabi ni Bongbong, that is not my sister. Wala siyang explanation dun. Kayo na lang ang nag-assume na baka sinasabi niya na hindi niya na makilala yung kapatid. Gago. Putangin na tong Bril Montalvo na to, tanga. Hindi yun ang sinabi niya. Kung ano yung sinabi, yun ang ibalita niyo. Huwag yung tinitwist yung balita. Sinabi niya, hindi niya kapatid yun. Hindi niya kapatid yun, hindi yun yung ate niya. Hindi yun yung ate niya, hindi yun nagsalita. Hindi nga niya ipinaliwanag kung anong ibig sabihin ng sinabi niya na are you saying na hindi mo na siya ma-recognize? Hindi literal sinabi niya na hindi ko ate yan, hindi ko kapatid yan. So ano yan? Robot, clone. Yun na ang pagkakaintindi ng tao eh. Ito naman, wala naman tong hindi naman to katulad ni Pangulong Duterte na laging may double meaning kasi boboy to tanga to. Masamang tao ito. Wag niyo maliitin yung kasamaan nito because sa sobrang samang tao nito na pinakulong niya si Pastor Kibuloy, pinakulong niya si Pangulong Duterte. So, in terms of political will, basta sa kasamaan, putang ina itong pamilya na ito, talagang sila ang first ono. Pero pagdating sa yung katalinuhan, walang utak yan. So yung sinabi niya na yun na si Amy, yung nandoon nagsasalita doon, hindi yun yung ate ko. Putang ina, literal yun kasi nga sabog. Sabi nung ate niya, Sabi niya ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict. Na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalik yan, adik eh. Ganyan, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan. Na kung meron kayong kamag-anak na adik, walang tama sa kanila kundi sarili nila. Walang ibang matino sa kanila kundi sarili nila. Pag sinabi mo, magpagamot ka, ako magpapagamot, ikaw magpagamot, baliw ka eh. Ganun yan, ang tama sa kanila yung sarili nila kasi nga sabog, hay. So, do you think it's about time na itong si Pangulong Duterte tawag dyan, drug test? It's about time. Ngayon, eto mga bossing. Eto, gusto ko kayong i-gaslight. Dahil doon sa sinabi ni Inday Sara na ready siya maging presidente.
Ito ang sagot ng putang inang bobong abogado na si Claire Castro na putang ina siguro pinagli ito sa sapot. Ang utak nito, putang ina parang may sapot na. Itong tao na to pinagli sa sapot ng gagamba. Putang ina niyan. Ang daming paglilian ng nanay mo, yung pang walang silbi. Pakinggan niyo itong kanyang sagot doon sa sa statement ni VP Sara na ready siya. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness Napakasimple ng tanong. Katulad din sinasabi ko, kahapon sinagot ng Vice President na ready siya. Tingnan mo sagot ng tanga. and willingness to take his place?" Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Tama po ba yun, Sir Ivan? Hindi, putangin na mo. Alam na maging presidente siya na nandiyan pa si Pangulo. Vice President nga siya, putangin na. Kasabi ko na nga there's no such thing as stupid question, only stupid people asking those questions. Nagiging tanga lang yung tanong kapag tanga yung nagtatanong. So ang tanong nito, kinlaro niya. So ang sinasabi niya, ready siya? Ready siya na maging presidente kapag hindi na presidente ang Pangulo nating Bongbong Marcos? Tangina mo, natural. Kung hindi ka ba naman tanga, natural kung hindi na presidente si Bongbong, may mangyaring masama kay Bongbong, siya yung next in line, hindi siya magiging presidente. Okay nang ina ka. Ikaw talaga, Claire Castro, putang ina, naliligo ka lang pero hindi ka nag-iisip. Sobrang sobrang katangahan mo na. Totoo talaga yung sinasabi dito ni Malutikia na dalin mo Presidential Information Officer. You are supposed to be informing the people. Hindi ka nga spokesperson, nagpapanggap ka lang spokesperson, pukin ang ina mo ka. Hindi ka naman spokesperson, Presidential Information Officer. Ibig sabihin kung ano yung impormasyon na meron ang gobyerno para sa ikauunlad ng bayang Pilipinas at ng buhay ng mga Pilipino, i-relay mo yun sa tao. Yun ang trabaho mo. Hindi mo trabahong magsalita ng mag-opinyon ng sarili mo. Hindi mo nga alam kung ano yung trabaho mo sige, anong sagot niya doon sa tanong? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Handa bang pumalit si Inday pag nagbitiw si Pangulong Marcos? Ano ba trabaho ni Inday? Maging presidente, pampalit sa presidente, something happens to the presidency. If the president dies, she will become president. She's next in line. If the president resigned, she's the next in line. If the president overdosed from overuse of substance, for example, I'm not saying na-addict siya. But if ever, it's a scenario, something happens to him, matapilok siya, tapos tumama yung ulo niya sa pako, ganun. Makakain siya ng bubog, tapos magtais siya ng dugo hanggang sa maubusan siya ng dugo, ganyan. Kaya habang umiiris siya dahil sa tigas ng tae niya, pumutok yung ugat niya sa ulo. Na stroke siya, nakomatos siya ng mga 200 years siyang komatos. Ilagay din siya doon sa pinaglagan sa tatay niya sa Ilocos Norte, doon sa frigidaire na nakahiga. Yun yung mga instances na legal na pwedeng pumalit si Inday Sara because that's her job. Anong pang sagot niya? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Handa na kami. Handa kami sa mas marami pang Mary Grace Piatos. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga Mary Grace Piatos na yan, code name yan, ng mga asset ng gobyerno para maubos itong mga buwakan ng mga NPA na ito. So hindi na kami dun, ma'am. Yun lang sagot mo. Tama talaga yung sinabi ni Malutikia na dalin mo ito, putang inang babae na ito sa usapang datos, wala itong alam. Sa usapang datos wala itong alam. Pero pagdating sa bardagulan, gusto niya yan. Kasi ito palingkera lang to pero walang naman ang utak nito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taong kalsada na mga feeling malalakas pero mga bobo naman. Ganyan yan si Claire Castro. Kaya sabi ni Bersamin, di ba? Huwag mong dalin yung ugali mong pagiging vlogger sa isang institusyon na iginagalang, inirerespeto. Kasi kapag naglagay ka ng aso sa isang institusyon, magiging dog shit yung institusyon na yan. Kaya itong Presidential Communications Office na to, dog shit. Dog shit. Pinaka-corrupt. Anong sabi nila? Anong sabi ni Mike Abe? Corrupt yung opisina nyo. Putangin na mo. Claire Castro, yun ang unahin mo, yung corruption sa opisina nyo. Mga magnanakaw kayo dyan. Mamaya patutunayan ko mga magnanakaw yan. Pero handa na ba kayo magkaroon ng marami pang Mary Grace Piatos? Yun ba yung sagot sa tanong na ano masasabi ninyo na ready na daw si Inday Sara kung sakaling may mangyari, mawala si Pangulong Marcos? Ayaw mo mapalitan kasi si Pangulong Marcos dahil lahat ng kabuhayan mo nanggagaling dyan, lahat ng mga damit mo, makeup mo, pati pinapalamon mo sa pamilya mo, buwakan ng ina mo ka, lahat galing sa pera ng taong bayan dahil magnanakaw yung amo mo. Sabi ni Saldi ko, putang ina, kung totoong magnanakaw siya at sinusweldohan kanya, buwakan ng ina mo, magnanakaw ka na din. Tarantada. Kaya nyo yun? Hindi nyo kaya yun. Si Boss Dada lang nakakaya nun. Tapos iano nyo kami, ihahambing nyo kami dyan sa mga vlogger ni Bongbong na mga tanga. May lumabas na nga na video na pinapa-authenticate ngayon na sinasabi mismo nung kaboses ni Claire Castro na tangin ng bobobo ng mga kinukuha ninyo Mga bobo daw yung mga kinukuha ng administrasyon. Wala silang makuhang matino dahil sinong matino ang magtatanggol sa magnanakaw na gobyerno? Wala. Bayaran yung mga magtatanggol dyan. Katulad nitong putang ina nito. Mali na pinagtatanggol mo pa ngayon. Ang tanong, ready na si Inday Sara na maging Vice President ng Pilipinas? Ang sagot niya, ready na ba kayo maging Mary Grace Piatos? Ang tamang sagot dyan, dapat lang ready siya. Kung ako tinanong, dapat lang ready siya, yun ang trabaho niya The reason why there's an office of the Vice President is for you to replace the President if ever hindi niya na kaya magtrabaho. Yun ang trabaho niya. Tama lang na ready siya kasi kung hindi siya ready, umalis na siya Vice President. Tama? Ganun ang sagot. Putang ina ka Claire Castro kung ano-anong sinasabi mo. Halatang halata kasi na ang trabaho mo lang dyan, mga gat at kumahol. Alam mo itong tanong na ito, ipatibong ito Ito malalaman kung matino ka talaga mag-isip. Nakita dito sa sagot mo, umpisa pa lang, wala kang katino-tino. Hindi mo talaga alam ang trabaho mo because ang tamang sagot sa tanong na yun, dahil there's no such thing as stupid question, just stupid people. Ang tamang sagot dun is tama lang po, dapat lang po na ready siya pumalit sa Pangulo dahil pangalawang Pangulo siya. Kasi kung hindi naman po pala siya ready, hindi sana siya tumakbo bilang pangalawang Pangulo. Because the position is self-explanatory. Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Walang ibang trabaho yan kundi antayin mamatay yung Pangulo. Antayin yung Pangulong bumaba sa posisyon nang hindi pa tapos
matapos yung kanyang termino, papalit siya. Rightful heir ang tawag doon. Next in line. O, kinang inatatanga-tanga ka talaga, Claire Castro, kahit kailan. O, ito pa yung mga sasabihin niyang kabobohan. Una-una po, ang Vice Presidente. Hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Tanga! Bobo! Inutil! Tanga ka talaga. It is not acceptable to anticipate. Bobo, kaya maraming namamatay sa bagyo because you are not anticipating. Kaya maraming nananakaw na pera sa Pilipinas because you are not anticipating. Alam mo, kapag nasa posisyon ka, you always anticipate kung ano yung mga hindi dapat magagandang mangyari. Kung ikaw ay pulis, kailangan paglabas mo pa lang sa bahay mo, you anticipate na may krimen na magaganap dyan or someone will shoot you. You anticipate it. Ang tawag doon, being proactive. Hindi yan reactive. Na kapag ka bumagyo, bumaha, doon lang tayo kikilos. Hindi ganun. Dapat ikaw bilang isang tao, pangulo, o kaya kahit nasa bahay na lang, bilang isang tao na lang, you always anticipate yung mga masasamang mangyari. You are not expecting, but you are anticipating. Pwede mong sabihin na hindi mo dapat ini-expect. Yan. Pero yung anticipation, kailangan yun. Lalo na kapag may mga buhay na nakasalalay sa'yo, you anticipate yung mga bagay na mangyayari. You always plan for the worst. Ganun yun. So paano kung halimbawa mamatay si Pangulong Marcos ngayon? No, dahil hindi ko ina-anticipate na mamamatay siya ngayon. So bukas na lang ako magiging Vice President, sa isang araw na lang, sa isang buwan na lang dahil hindi pa ako ready. Tangina nyo, kaya maraming namamatay sa bagyo dahil ganyan nyo tawag dito, hinahandle yung gobyerno natin eh. You are not anticipating yung mga masasamang mangyayari. You are not anticipating a terror attack. You are not anticipating yung pagbabalik ng droga. Hindi nyo ina-anticipate na magnanakaw pala itong mga tao sa ilalim ninyo. O kaya mga tanga kayo, kaya tayo nalulusutan dahil mga bobo kayo, you are not anticipating. Anong it is not unacceptable? It is It is unacceptable na i-anticipate. Dapat talaga ina-anticipate mo yun para pag nangyari yun, ready ka, tanga. Tangina nito, bobo talaga. Di ba? Kaya nga pagka nagpe-press con ka, hindi ba? Minsan, mas maganda na kinukuha mo na yung mga tanong nila eh. Kinukuha mo na yung mga tanong nila para alam mo na kung anong isasagot mo doon sa mga tanong nila. Mas okay yung advanced questions eh. Hindi ba? O kaya pag tayo mo dyan, ina-anticipate mo na kung ano yung mga questions nila. Ready na yung mga sagot sa isip mo. O I'm anticipating, ito si ganito, itatanong nito. O ikaw, anong tanong mo? Ready ka na. Anticipation yun. Kailangan mong nag-a-anticipate. Kayong lahat ng tao sa gobyerno, you should always anticipate. Tarantado talaga to si It's not right to anticipate na magbibitiw ang presidente. Yun ang trabaho ko. Mapumalit sa presidente pagka wala na siya. So I need to always be ready. Therefore, kailangan kong i-anticipate yun. It can be tomorrow, it can be the other day, the day after tomorrow, next month, next year. Ina-anticipate ko dapat yun na mangyayari kasi para ready ako. Pag upo ko doon, alam ko na yung gagawin ko. Meron na akong plano. Meron na akong mga gagawin. Oo, yun yung kabutihang bagay na nagagawa ng antisipasyon. O katulad yan, bobo talaga si Bongbong, katulad mo. Hindi namin ina-anticipate yung dami ng baha. Ang in-anticipate namin, yung dami ng hangin. Lakas ng hangin, yun ang in-anticipate namin. Kaya dami namatay sa Cebu, sabi nyo, di ba? I'm sorry, we did not expect and anticipated. Yung dami ng volume ng ulan at yung baha, ang in-anticipate namin, yung hangin. Putang ina nyo, ano sinasabi mong it's not? Sa gobyerno, general, yung anticipation, kailangan mo yun. Para mag-perform ka ng tama, ng maayos at para lagi kang handa, you should always anticipate. Actually, expect is also a right word. But anticipate, mas kumbaga ahead siya. Oo, yung kumbaga hindi pa nangyayari, iniisip mo na, you're always one step ahead. Tarantada, bobo, inutil, tanga. Tangina ka, abogado ka pa naman, bobo ka. Kaya sinasabi ni Malutikia, pati paggamit ng grammar, tatanga-tanga ka eh. Sa lahat talaga na nakilala kong abogado, ikaw yung pinaka-bobo. Hindi ko talaga dapat, alam mo, iniimbestigan, dapat ko sa nag-aaral to eh. Tangina ko sa nag-aaral to, dapat magsara na kayo. Oo, dahil puta, ito resulta ng mga nag-aral sa inyo. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. Hindi nga sinisigaw ni Inday bumaba sa pwesto yan, magpa-drug test lang. Magpa-drug test lang yun lang panawagan ni Inday. Bumaba sa pwesto. Kaya ayaw nyo magpa-drug test si Bongbong dahil alam nyo pag nakita yung resulta, wala siyang ibang dapat gawin, di bumaba sa pwesto. Ayaw nyo bumaba si Bongbong sa pwesto kasi busog na busog kayo, mga patay gutom kayo. This is definitely a form of political destabilization. Hindi political destabilization yung posisyon niya, tanga. That's her position. Vice President of the Philippines. She's supposed to replace the president if something happens. Tanga, hindi destabilisasyon yun. Konstitusyon ang nagdikta ng posisyon na yan, putang ina mo, bobo. Tanga ka talaga kahit kailan, Claire Castro. Inutil. Destabilization? Yung pagiging Vice President? Putang inan to. Yung pagsigaw ng pagbaba kay Pangulong Duterte tuloy. Lagi ko nagkakamali sa pangalan, huwag niyo nang papansinin yun. Matatalino naman kayo eh. Kay Pangulong Marcos, yung gusto mo siyang bumaba. Ano na yun? Destabilization. Gago ang destabilization. Yung pupunta ako doon, may dala akong armas, tapos tututukan ko siya para bumaba. Ganun. Pero yung ako manawagan lang, bumaba ka na. Hindi na tama yung ginagawa mo. Hirap na mga Pilipino eh. Hindi destabilisasyon yan. Freedom of expression yan. Hindi na ako masaya sa amo mo. Kaya sinasabi ko bumaba na siya. Kung ayaw niya, bahala siya sa buhay niya. Gusto ko bumaba siya, pero nasa sa kanya yun kung bababa siya. Hindi. Pero kung pwersahan ko siyang baba, pupunta ako ng Malacanang, hihigitin ko siya diyan. Kakalagkarin ko siya sa kalsada. Yun, destabilisasyon yun. Mali yun eh. Pero kung nananawagan ka lang eh. Putangin, wag niyo kasing i-twist yung naratibo. Yung mismong meaning ng salita, tinitwist nyo pa, ganyan kayo katanga eh. Kayo na nga itong mga may kasalanan, kayo pa itong mga biktima. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Ano yung pinapahina? Sinabi lang naman niya na handa siya. Ready ka bang pumalit sa Pangulo? Natural. Sabi nga niya, it's not even, dapat hindi sinasagot niya, kaya nga ako Vice President eh. Ano sinasabi mong pinapahina niya? Wala siyang pinapahina, yung utak mo mahina, Claire. Yung utak mo mahina. Kasi simple lang talaga ng tanong sa sagot na ito. O bakit ba kasi kapag naririnig mo si Inday Sara, gigil na gigil ka, mas maganda ba sa sayo? Oo naman.
O, mas mabango ba siya sa'yo? Sigurado ako. Claire Castro, huwag ka na masyadong insecure. Lost young ka na. Oo, bata pa si Inday Sara, maganda siya. Kaya huwag ka na masyadong insecure kung ano man yung itsura niya. Tsaka mas matalino siya sa'yo na abogado. Ikaw yung abogado na hindi talaga halata. Kailangan mo pang magsuot, isuot yung diploma mo, pati yung ID mo, idikit mo sa mukha mo, ipatato mo yung, yung professional ID mo sa pisngi mo para lang maalala ng taong bayan na abogado ka. Pero ako, tatanungin mo ako, ano ka ba? Mukhang abogado ka ba? Hindi. Kasi bobo mo umintindi. Sobrang tanga mo umintindi. And those words contribute to the climate of uncertainty. Climate of uncertainty. Hindi siya voluntaryong nagsabi na ready na ako. Pumunta pa siya dyan sa rally. Ready na akong palitan si Bongbong. Pumunta pa siya sa ganun, salita pa siya ng ganun sa mga media. Ano ba dyan? Ready na ako. She was asked the question. The first time that she was asked that question, sabi niya, wag na natin sagutin yan, magkakagulo lang. And then tinanong ulit sa kanya. At sinabi nga niya, common sense. Tatanungin mo ko kung ready akong tumakbo, ready ako maging presidente. I'm next in line. Constitutionally, I am the successor of the president. Ngayon, merong mga implementing rules and regulations when a vice president can replace the president. Oo, basta merong batas yan. So, yung sagot niya is, ready ka ba? Oo, the position of vice president was made for that. So, I should always be ready. And even if matapos yung termino namin at hindi ko siya pinalitan, okay lang yun because ganun talaga trabaho ng vice president, to anticipate, to always be ready if in case na kailanganin yung serbisyo niya. So yung sagot niya na yun, nakatulong sa destabilisasyon, yung pagiging ready niya, job description niya yun. JD niya yun, ma'am. Oo, yun yung pinirmahan niyang tungkulin niya, hindi mo alam yun. Kaya kayo nagkakaleche-leche gobyerno niyo because hindi niyo alam kung ano yung mga pinirmahan niyo. Hindi niyo alam kung ano yung mga trabahong ginagampanan niyo dyan. Tulad mo, ang trabaho mo magbigay ng impormasyon positibo na ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pero hindi mo alam kung ano trabaho mo. Si Bongbong, hindi kasama sa trabaho niya yung pagdadrugs niya. Hindi kasama sa trabaho nila yung pagnanakaw nila, di umano, pagdadrugs di umano, tsaka pagnanakaw di umano. Hindi kasama yun, kaya nga sabi niya may pressure ako. Wala akong pressure, wala akong ka-pressure. Hindi kasama sa trabaho niya yun, ma'am. Hindi niyo alam yung mga trabaho ninyo. Only Inday Sara knows her duty. And her duty is to replace the president if ever umalis ang presidente, mamatay ang presidente, bumaba ang presidente. Yun yung mga senaryo. Tangina talaga to si Claire Castro, no? Pinaglihi talaga ito sa sapot. And crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Tangina, di ba? Puta propagandista. Puta komunista ka na mag-isip. Madam, hindi nila balak yun. Yun ang trabaho nila. Oo, magkaiba po yung may masamang balak doon sa, yun talaga trabaho ko. Madam, hindi ako nagsalita ng Marcos resign ever. Hindi ako nagpunta sa mga rally at sinabing Marcos resign. Sinasabi ko, yung mga korupsyon ninyo because yun ang concern ko. Because a government official should not corrupt. Hindi kayo dapat nagnanakaw. So kung ano yung nalalaman ko tungkol sa corruption, I will be part of the corruption kung hindi ko ilalabas. Kaya ilalabas ko lahat yun. But does that mean gusto ko nang mawala, palitan ng presidente? No. Pero kung papalitan ko ang presidente at umalis siya, abay, ready ako. Yan, kayo ikaw talaga, Claire Castro. Tangina, mas matalino ako sa iyo, promise. Hindi ako abogado pero sigurado ako mas matalino ako sa iyo. Intindihin mo muna kasi, Claire Castro yung tanong. Sabi ni Presidente, Vice President, ready na daw siyang maging presidente. Kung mawawala si Presidente, tinanong mo pa, sigurado ka? Kung mawawala si Marcos, kung mawawala si Bongbong, sino magiging presidente? Nanay niya? Yung asawa niya? Ikaw? Utangina, wala kayong karapatan. Ang may karapatan, second in line, heir to the throne, ay si VP Sara Duterte. Kung hindi mo alam yun, bumalik ka sa elementarya. Doon, inaano yan, pinag-aaralan yan sa Civic at Kultura. Wala na Civic at Kultura ngayon. Inaano na ngayon, Aralin Panlipunan na, AP. Tsaka na sa Aralin Panlipunan, pinag-aaralan yan, yung mga sangay ng gobyerno, yung mga posisyon sa gobyerno. Pinag-aaralan yan, anong trabaho ng isang gobernador, bumalik ka, Claire Castro sa eskwela. Abogado ka na, hindi mo pa alam yung mga posisyon sa gobyerno, inutil. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Inabobo, no? Tanga mo! Oh, sabi ko nga sa'yo ay yabang-yabang mo, Claire Castro. Putang ina nyo, mga magnanakaw kayo dyan sa opisina nyo. Mantakin mo na sa vault nyo, nawala yung 50 million. Pera ng taong bayan yan, nasa kahadiyero nyo, pukin ng ina nyo, mga magnanakaw kayo dyan. Baka ikaw nagnakaw niyan, Claire, ha? Tangina ka, baka ikaw nagnakaw niyan, ha? Baka, hindi ko sinasabing ikaw. Sagutin mo lang kung oo hindi. Pero palagi ko, hindi ikaw yung nagnakaw niyan. 50 million para sa mga pro-Marcos vloggers, ninakaw. Tangina, sarap buhay, ng mga pro-Marcos, ha? Mayroon kayong budget. Sana all. Tapos sasabihin nyo kami bayaran. Sasabihin nyo kami bayaran, kami ngayon wala sa posisyon. Si Inday Sara walang budget, Ano pang babayad niyan? Extra, wala nga siya pang programa dahil sinakto niya lang yung budget niya pang yung mga usual na programa tsaka pang pasweldo, Wala nga kayong dinagdag na pera sa kanya, na pwede niyang gamitin sa ibang bagay, Mantakin mo kayo, 50 million, putang ina, ganyan kamagnanakaw yung gobyerno ni Bongbong. Ngayon lang nagkaroon ng balita ng Office ng Presidential Communications ay nawala ng pera. Ina nyo, mga kawatan kayo dyan. Dahil sinasabi ni Mike Abi na mga magnanakaw kayo dyan, mga kurakot kayo Kaya daw papalit-palit ng sekretary dyan, wala daw na gagawang mabuti. Bago mo silipin, Claire Castro, yung dumi ng iba, putang ina nyo, ayusin nyo muna yung dumi ng opisina nyo. 50 million nasa kahadiyero. Ilan ba kayo nakakaalam ng code ng kahadiyero na yan kung di ba kayo mga bobo? Iimbestigahan nyo ba? Sino ba nakakaalam ng ano yan? Ng code ng kahadiyero na yan? Baka itong secretary at saka yung accountant, baka ito si Claire Castro alam niya. Kung meron lang kayong 5 na nakakaalam ng code, puta, ang daling solusyonan yan. 5 lang kayo na nakakaalam nung ano yan nung numero para bumukas yung kahadiyero na yan Paano nanakaw dyan? Putang ina nyo, lahat kayo dyan kawatan. Mga hyper. Cash mula sa isang vault ng opisyal ng PTV. Vault vault. Tangina nyo, wala bang CCTV dyan? Ang daming yung camera. Ang daming camera ng PTV. May media kayo? Meron kayong media outlet? Meron kayong istasyon? Wala kayong CCTV? Hindi nyo makita kung sinagnakaw niya. Puta, ina cash yan. 50 milyones, ang dami yan. Kung 50 million, kung ang 1 milyon ganito kakapal. O sabihin natin isang dangkal o ganyan kakapal yung 1 milyon.
Putang ina, 50 piraso na ganyan. Hindi mo yan kayang ilabas sa isang backpack. Sa maleta mo rin ilalagay yung 50 million. Yung isang Rimowa na malaking maleta, doon kasya yan. Yaang pera na yan. Di ba sinabi nga ni Orly Gutesa, 48 million yung laman ng isang maleta? Yung pinakamalaki na Rimowa. So paano mo mailalabas yung ganyang kalaking pera dito? Dito sa vault, putang ina nyo, style nyo lang yan, pero ibinayad nyo na yan doon sa mga vlogger. Oo, kunyari nawala yung pera para ilalagay nyo ano niya sa accounting, ilalagay nyo as stolen, lost, under investigation. Pero sa katotohanan kasi hindi mo naman pwedeng i-resibo na I'm paying itong vlogger na to, I'm paying itong vlogger na to. Hindi kasi hindi dapat gamitin yung pera na yan para diyan. In the first place, meron ng RTVN, meron pang PCO para magpropaganda for the government. Hindi mo na kailangan magbayad pa ng tao Pero kung nagbabayad ka ng tao para mag-comment, magbabayad ka ng tao para sirain yung ibang vlogger, hindi trabaho ng gobyerno yun Trabaho yun ng propagandista. O ngayon, itong pera na ito nawala ito. Hindi na yan pwedeng i-accounting kasi pagka kailangan mong i-liquidate itong 50 million na ito, ilalagay mo lang doon. Ito yung cash na nawala sa vault. Pero iniimbestigahan na namin to follow yung result ng investigation. Itong 50 million nasa na? Puta, binayad na nila yan dun sa mga vlogger na yan. Dahil hindi nila pwedeng i-resibo yan. Ito sa akin lang malamang mali ako. Hindi totoo itong sinasabi ko. Pero ito, nag-iisip lang ako. Thinking outside of the box, ika nga. Itong pera na ito, ibinayad na nila. Since hindi nila pwedeng i-resibuhan yon at ibigay sa COA, na dito napunta tong 50 million na to. Di bali nang i-declare nila na nawala. Nawala yung pera Paano nawala? Ninakaw. Sino nagnakaw? Iniimbestigahan pa. Putang ina. Paano mananakaw yan sa isang vault? Ilang tao lang nakakaalam ng ng key niyan. Lokohin nyo lelang nyo. Kaya naglipa na naman yung mga bumabanat sa amin ng mga vlogger. Kasi binayaran nyo. Tangina 100 pesos per comment. Wow, sana all. Sabi ko nga sa inyo itong mga vlogger na binabayaran nyo, putang ina walang kwenta yan. Hindi kami kaya ng mga yan, ang hihina nyo. Kukuha lang kayo ng mga vlogger, yung mga bobo pa. Kukuha lang kayo ng mga vlogger, yung mga nasa ibang bansa pa para hindi mademanda. Tapos, paniniwalaan nyo yung taong bayan na may A1 information itong mga nasa ibang bansa. Paano nangyari yung pukin ng ina nyo? Wala nga sa Pilipinas. Kung may A1 information yun, putang ina sigurado galing sa inyo yung A1 information. Propaganda yun. Nagaling sa inyo. Sinong maniniwalang tarantado na ang isang nasa ibang bansa may A1 information? Ulul! Ang ina nyo, lokohin yung lela nyo. Fake news yan. Wala ka sa Pilipinas. Mas marami ka pang alam sa akin. Ako nandito sa Pilipinas. Ikaw wala ka sa Pilipinas. Sa abroad ka tapos meron kang A1 information. Ulul. Propaganda yan. Yung A1 information na sinasabi nila, propaganda yun na galing dito sa mga opisina ng mga nasa gobyerno para pabanguhin yung gobyerno or papangitin yung kalaban. Ngayon, mag-hire kayo ng mga vlogger tapos aasarin lang kami. Mukha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami ganito. Wala kaming pake. Wala kaming pake because hindi issue ng bayan natin Pilipinas yung mukha ko. Ang issue natin yung mga pagnanakaw, yung mga hayop kayo. Matagal nang ganito mukha ko, tanggap ko na to. Putang ina, nagkaasawa na nga ako ng 10 sa pagmumukha na ito. Kaya hindi ko na problema yun. Wag niyong problemahin yung itsura ko. Ang problemahin natin yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Meron ng isang DDS na kapitan, PDP laban member na kapitan, na habang nagla-livestream pinapatay. Baka dyan napunta yung 50 million na yan. O baka kasama, yung nawawala na yan, para walang paper trail, para walang resibo, kunyari ninakaw, tapos pinangbabayad na yan sa mga hitman na iisa-isa sa mga kalaban nila. Natatakot ba kami? Matatakot ba ako? Na pag lumabas ako dyan, pwedeng mamatay ako? Tangina, wala. Hindi kami natatakot sa ganyan. Hindi kami natatakot makulong. Hindi kami natatakot na mademanda kahit ano. Hindi kami natatakot. Bakit? Kailangan naming ilabas yung Vox Populi, ang boses ng bayan. Ito ang boss ng bayan. Style nyo bulok, 50 million na nakaw. Tangina, tanga lang maniniwala dyan. Kalbo lang ang maniniwala na yung 50 million na yan ninakaw. Diyan sa loob ng opisina, sa loob ng vault, punong-puno ng CCTV. Hindi nyo alam kung sino? Okay ng ina nyo, mga ulul. Every day, alam nyo yan. Pag pumasok ako, checking ko kung nandiyan pa yung pera na yan. Ops, nandiyan pa. Ilalak ko yan. Every day, 50 million, laman ng vault. Ano yan? Paano, ba't ba kasi may 50 million kayong cash? Laman ng vault. Ano bang, para saan ba yan? Di ba yung petty cash? Paunti-unti lang yan. Kasi ako nagtrabaho sa corporate Ang petty cash, pinakamalaki na sigurong laman ng petty cash, baka 1 million. Tapos gagawa ka ng petty cash voucher, hihingi ka ng cash. Sa accounting. Yung accounting mag-issue sa'yo ng cash. Halimbawa, magkano ka? Kung wala kang credit card, ma'am, mag-dinner kami kasama yung kliyente. Wala kasi akong credit card. Wala na rin akong cash. Baka pwede mag-cash advance. Sige, mag-fill out ka ng petty cash voucher. Magkano? 20,000. 20,000. Sige, akin na yung cash. Ito pipirman ko, tinanggap mo yung cash. Sa akin na yung cash. Ngayon, mag-dinner kami. Yung resibo nun kukunin ko. I-reimburse ko yun. Yung kinuha kong cash, papalitan ko yun ng resibo. Yun yung paper trail. Kaya sinasabi nyo na nanakaw yung pera na yan para walang paper trail. Meron lang kayong report that it was stolen and that's it. Tapos na yun. That's it. Ibabalik ba yan nung custodian ng pera na yan? Ibabalik ba yan? Hindi. Pwedeng matanggal lang siya sa trabaho pero mababalik pa yung 50 million, hindi na. Nasaan na yan? Ako, assumingly, na totoo, itong mga may troll farm sila, ayan, dyan yan ibibigay doon sa mga nila, yung sa mga payola nila dyan sa mga vlogger o sa mga hitman na pumapatay doon sa mga kalaban ng mga vlogger. Pwedeng ganun Pwede, hindi ko sinasabing ganun, but pwedeng ganun. I can only assume. Because again, saan mapupunta tong 50 million na to? At sinong tanga na taga PCO, ilan lang kayong empleyado dyan ang kukuha niyan? At sinong mas lalong tanga na taga-labas pupunta dyan tapos alam ko saan yung nakalagay yung vault na yan tapos kukunin yung vault na yan, alam din niya yung code, putang ina niyan, kalokohan. Laing kalokohan to. Style nyo bulok. Matangin na matatalino na Pilipino, lalong-lalo na ako. Matalino ko, hindi ko hindi ko kahit na laking kalsada ko, hindi ako maniniwalang putang ina 50 million cash. Nawala diyan. Putang nasa loob ng vault. Buti sana kung nakalagay lang sa cabinet sa ilalim ng unan sa aparador. Hindi, vault. Putang ina pag vault may mga ganun yan. Tapos 50 million na naman. Sigurado ako malaking vault yan. Putang ina, sigurado ako yung vault na yan may nakatutok na camera diyan. Putang ina yan, imposible. Bangko, merong vault tapos walang camera. Hindi to bangko, opisina ito pero ayun na nga, vault may naman 50 million, wala nakatutok na camera. Ulul. Tangina niyo, lokohin yung lelang ninyo. Dineclare nyo ito na loss. Pwedeng dineclare ito na loss para malaya kayo makapagbayad ng mga troll farm nyo, mga ulul. At hindi kami apektado. Hindi kami apektado at hindi kami kinikilabutan at kinakabahan sa mga putang inang pinagbabayaran nyo ng mga vlogger para siraan kami because kahit siraan nila kami ng sandamukal, wala kami ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi kami ang issue dito. Ang issue dito yung mga namatay sa baha. Ang issue dito yung mga namamatay sa korupsyon ng mga hayop kayo. Yan.
Ha? Tingnan nyo ha, buhay pa kayo. Ha? Buhay pa kayo. Kaya nyo pa? Mga kupal kayo ha. Ano? Mamaya pakinggan natin yung ni Inday Sara, pero dito muna tayo sa sa revelasyon ni Zaldico ha. Sa revelasyon ni Zaldico, 50 million budget. Eto, iyan natin, ipapakita ko sa inyo. Ayan na. Pakinggan natin itong sinabi ni ni Zaldico. Tangina to si Sandro Marcos, kawatan din pala sabi niya. Hindi ako nagsabi, siya. Matapos si Dawit si Pangulong Marcos, ang anak naman niyang si House Majority Leader Sandro Marcos ang isinasangkot ngayon ni dating Congressman Zaldico sa issue ng budget insertions. Pag-akusa ni Ko, mahigit 50 billion pesos umano ang ipinasingit ng nakababatang Marcos. 50 billion, oh. Sita ka ng sita. Kay Pulong Duterte doon sa 50 billion, yung pala ikaw ang magnanakaw ng 50 billion. 50 billion insertion. Sabi ko nga nagpunta na sa Davao yung ICI. Okay na wala, sabi daw wala daw nakita na irregularidad ang ICI dyan sa Ilocos Norte. Tapos may 50 billion na insertion. Hindi ito sabi-sabi may ebidensya. May ebidensya, Sandro, ikaw dininay mo lang tapos na, hindi pwede yun. Magpakita ka rin ng ebidensya na lahat ng mga proyekto at insertion na yan na flood control natapos mo ha. Tingnan mo ha. Tingnan nyo mga magnanakaw kayo, pati lola-lolo mo, pati tatay mo, pati ikaw. Walang hiya kayo ha. Tapos sinasabi pa ni Amy Marcos, adik ka daw. Kailan ka magpapa-hair follicle test? Ang dami-dami mo para mambuhok. Sa loob ng 3 taon, tinawag ito ni Congressman Marcos na bahagi ng destabilisasyon. May report si Tina Panganiban Perez. Hindi lang po ang Pangulo. Si Congressman Sandro Marcos. Si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos naman ang idinawit sa panibagong video ni dating Congressman Zaldico. Mula 2023 hanggang 2025, nasa 50.9 billion pesos umano ang kabuwag. Ayan Meron siyang listahan Meron siyang nakalagay dito, Kong Sandro Marcos Alphard. Wow, lintik Yung pangkuha ng bayong-bayong mali-maliit ang pera, Alphard pa. Mamahalin ibang klase Ay, nakalagay Narito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Marcos noong 2024. Insertions Tingnan ninyo. Nagsasabi na totoo si Zaldico rito na may insertion si Bongbong Marcos. Yung sinasabi niya na may 100 billion insertion si Bongbong Marcos. Doon sa sa GAA. Sabi nila, hindi totoo 'yan. Walang katotohanan 'yan. Gawa-gawa niya lang 'yan. Until chinek nila. Nasa GAA nga yung insertion yun nasa GAA. O ano sabi ni Ping Lacson? Gumawa siya ng istorya. Ang sabi ni Ping Lacson, totoo nga na may insertion. Pero walang napakinabang si Pangulo dyan. Ang may kasalanan dyan si Bersamin, si Pangandaman at yung dalawang tanga na kumukubra noong bilyon-bilyon na pera. So kinonfirm ni Ping Lacson yung sinasabi ni Zaldico na mayroong 100 billion insertion. So totoo yung sinasabi ni Zaldico. Now, totoo ba itong sinasabi ni Zaldico na may bilyon-bilyon, 50 billion insertion? Ito si Sandro Marcos. Tingin ko totoo. Bakit? Ayan may listahan Tsaka yung sinabi niyang 100 billion insertion ng tatay niya totoo So bakit ako magsisinungaling ngayon? Napatunayan niyo nga na totoo yung sinasabi ko. Sinasabi niyo nga lang na totoo na may insertion at mayroong corruption sa insertion na yan. Pero hindi nakatanggap ang presidente. So hindi siya damay dyan. Pero insertion niya yun. Paano hindi madadamay ang presidente sa insertion na siya ang nag-insert? Di ba? Amendment. O sabihin na natin amendment. Amendment ng presidente yun. Insertion ng presidente. Sabihin mo, hindi nakinabang ang presidente. Pero isa lang ang katotohanan dito. Tama, totoo yung sinasabi ni Zaldico na mayroong 100 billion insertion. Ngayon, maniniwala kayo na may 50 billion insertion itong patay gutom na sa pera itong si Sandro Marcos. Antindi kabata-bata ni Sandro Marcos, pangalawang beses pa lang niya maging congressman. Unang beses pa lang niya naging congressman, kawatan na 2024, 2025 lang niya naging pangalawang beses na congressman. Unang termino niya, ano pa lang yan, neophyte congressman, putang ina, magnanakaw na. Isipin mo, di umano, sabi ni Zaldico to. Naniniwala ba ako kay Zaldico? Palagay ko, kasi nga, totoo yung sinasabi niya may 100 billion si Bongbong Kinumpirma yun ni Ping Lacson na totoo nga yun Dinidinay ni Pangandaman yun noon, pero napatunayan, totoo pala yun. So, sigurado, totoo din to na may 50 billion insertion ito si Sandro Marcos. Tapos anong sasabihin ni Sandro Marcos? Hindi ako naniniwala dyan. Huwag kayong maniwala dyan. Kriminal yan, magnanakaw yan. Ganun ang problema Kapag tinuturo na kayo, sisirain nyo yung kredibilidad ng tao. Putang ina nyo, kaibigan nyo yan Kasama nyo yan, kasapakat nyo yan Isa yan Sa mga nagpa-impeach kay Inday Sara, sasabihin nyo, bagong alas ng DDS. Tanga. Yung mga expose niya, ginagamit talaga ng DDS para lalong mapatunayan ng mga magnanakaw ang pamilya ninyo. Pero ito si Zaldico, putang ina, hindi natin sinasabi na hindi siya guilty. Hindi nga tayo naniniwala na wala siyang natanggap Pero pwedeng wala siyang natanggap kasi siya rin yung kontraktor. Alam naman tatanggap na siya as kontraktor, tatanggap pa siya as congressman. Kung halimbawa ako, si Martin Romualdez at si Bongbong, meron ka ng komisyon sa kumpanya mo Gusto mo pang mangumisyon dito? Huwag ka na mangumisyon dito, bayaan mo na to sa amin. So posible din yung sinasabi niya na doon sa bilyon-bilyon na diniliver niya sa pamilya na yan, wala siyang nakuha. Kasi may nakuha na siya dito sa kanyang mga kumpanya na inawardan ng mga kontrata na yan. Tanong, does it make him not guilty sa corruption? No. Pero it will make him least guilty. Least guilty. Pero hindi not guilty. Kalokohan yun. Hindi natin pwedeng ito si Zaldico pabayaan na lang dahil dito sa mga revelasyon niya. Maaaring bumaba yung pananagutan niya, pero may pananagutan pa rin siya. So total insertion sa loob ng 3 taon mahigit 50 billion. Saan mga mga nagtatanggol kay Sandro Marcos at saka kay Bongbong Marcos? Question, putang ina nyo, nabigyan ba kayo ng pera nito? Kasi kung hindi naman kayo nabigyan ng pera, ba't pinagtatanggol nyo itong mga kawatan na ito? Ba't pinagtatanggol nyo? May tama na kayo sa utak, magpaano na kayo, tingin na kayo sa albularyo. Ipinasingit ng nakababatang Marcos sa budget, ayon kay Ko. Pinost pa ni Ko ang umano'y listahan ng insertions ni Congressman Sandro. Nalaman ko na lang sa mga contractor, nagalit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga. Nantindi mo naman, Sandro. Wala pa yung pera. Hindi pa nanganganak yung manok, binibilang mo na itlog.
Walang iya. Kantayin mo naman muna yung perang dumating bago ka manghingi doon sa mga kontraktor. Putya, sobra sugapa mo naman. Ang liit mo na tao. Gano'ng karaming pera kailangan mo? Gano'ng karaming sasakyan? Ano bang gusto niyo bili, planeta? Ang ina ninyo, ba't kailangan niyo ng ganyang kalaking pera? May mga sakit ba kayo? May cancer ba kayo? Meron ba kayong pinagagamot? May mga anak na ba kayo sa nag-aaral na ng kolehiyo? Tangin ng babata niyo pa, lalaki na ng perang mga kinukuha niyo, ha? Hayop kayo talaga. Kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Bago pangalanan si Congressman Sandro, sinabi ni Ko sa una niyang video na may mga opisyal ng gobyerno na nagpaabot sa kanya ng utos na galing umano kay Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sa bagong video ni Ko, sinabi ni Ko na direkta niyang nakausap si Pangulong Marcos kaugnay sa budget insertions. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago yan, sumulat daw si Ko kay Pangulong Marcos noong February 2020. Lagi naman natin sinasabi na sobrang imposible talaga na yung mga subordinates mo, yung nagdi-decision for you. Especially, we're talking about projects and hundreds of billions of insertions. Kalokohan yun. Besides, ikaw yung paper, ikaw yung final say whether good or go or no go itong budget na ito. Sinabi rin naman ni Toby Chanco na nagalit talaga ito eh. Maring yung kwento ni Toby Chanco is para ilihis lang kay Bongbong. Pero yun na yun, yung nagalit. Nagalit ito si Bongbong dahil itong dalawa lang kumikita. So, praning ito tingin ko kasi nga, sabi adik praning ito kasi feeling niya, ninanakawan siya, feeling niya yung dalawa lang kumikita. Kaya ako naglagay dyan dahil putyang ina nyo, gusto ko rin kumita. Hindi ako naniniwala si Pangandaman lang yun. Hindi ako naniniwala si Bersamin yan, tsaka yung dalawang Yusek. Ano ka nga, little president nga si Bersamin eh. So kung ano yung ginagawa ni Bersamin, it represents the president. So hindi mo pwedeng sabihin talaga si presidente dito, hindi damay dito o wala siyang kinalaman. Hindi ba nga? Sa war on drugs ni Pangulong Duterte, dinadamay si Bongo dahil kanang kamay siya ni Pangulong Duterte. Dinadamay si Bato dahil siya ang chief of police. Kahit wala namang ebidensya pero dinadamay sila. Kasi nga yun yung logic nila. If we can apply that logic dito sa pagnanakaw na to sa budget, hindi pwede si Bongbong Marcos walang kinalaman dito. Sobrang incompetent at tanga mo na kung yung papayag ka o totoong nangyari yan. Pero sabi nga nila plausible deniability. Hindi talaga ako yung gagawa, kaya nga ako may mga tao eh. Sila yung gagawa para sa akin para pwede kong i-deny. Pero kung matalino kang tao at nag-iisip ka talaga, yung mga ganitong scheme, alam mo na putyang inagawain na nila itong mga ganito noon pa. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Bukod sa 100 billion pesos na insertions, nagpadagdag pa raw ang Pangulo ng 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita. Walang kabusugan, no? Walang kabusugan. Yan yung 2026 budget, mga bossing. Dagdagan pa. Ilalagay na sa NEP. Pero yun yung sinabi ni Bunuan nung nakaraan na wala na eh. Wala na tayong may dadagdag kasi itong NEP, naka-allocate talaga yan. Mahirap ilusot. Sabi niya, hindi, gawin nyo paraan. At naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Pati nga raw sa 2026 budget na tinatalakay ngayon ng Kongreso, may pinasisingit umanong proyekto ang Pangulo. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunuan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. So yun ha. Meron na namang pinasok para sa 2026, 90 billion. Ngayon, may mga nanghihingi ng project kay Bunuan. Ang sabi ni Bunuan, wala na ako may bibigay. Kasi priority ko yung sinabi ng presidente na insertion. Yun ang priority kong lagyan ng pondo. Yung mga hihingi sa akin ng mga senador, congressman, na mga project para pagkapirahan nila, wala na. Kung ba, putang ina sinulo niya na. Wala nang ibang kikita ako na lang. Kasi nga may budget ang DPWH. May budget ang DPWH separate. Ngayon, doon sa budget ng DPWH, may lalapit na congressman, senador. O baka naman meron akong dyan, kasi mag-election na. Baka naman meron ako, kasi yun yung sinabi ni, di ba, ni Bernardo. Baka naman meron ako dyan na pwedeng project na ganitong worth, baka naman pwede ponduhan mo. Dyan sa DPWH, baka meron akong pwedeng sakyan dyan na proyekto nyo na pwedeng ponduhan. Yun yung pinagkakitaan nila. Binibigay yun ng district engineer, ng regional, binibigay yun ni Bunuan. May mga porsyento sila doon, may 1%, 2%, may mga ganun sila doon. Ngayon, pag merong congressman na lumapit kay Bunuan ngayon, 2026, para ponduhan yung kailangan nila ng pera, sasabihin ni Bunuan, wala na. Hindi na ako pwedeng magbigay sa inyo kasi sinagad na ni Pangulo, kinuha niya na lahat. 90 billion worth na project yung kailangan kong ipasok sa kanya. Tangina. Ang ibig sabihin niya, sinasabi nito ni Zaldico na putya sugapa talaga.
So dapat talaga marami kaming kawatan dito sa gobyerno pero gusto niya siya lang mag-isa. Ganun katindi. Ang itong istorya na to, inaano ko lang baga iniisa-isa ko lang yung istorya. Binalagyan lang natin ng senaryo. O kasi baka sa iba hindi na masyadong maintindihan tong pinag-uusapan dito tungkol doon sa budget. Ito yung pinaka madaling paraan para maipaliwanag yung sinasabi na kaya wala nang maibigay si Bunuan na proyekto. Halimbawa si Bunuan meron siyang 100 billion na budget. Yung 100 billion na budget na yun, nasagad. Kasi nga, 90 billion yung insertion ng presidente sa kanyang budget. So kung merong isang senador na lalapit sa kanya, baka meron ka pa dyan, wala na, tinodo na eh. Kinuha na lahat eh. Yun ang paliwanag doon. Pampahayag ang palasyo at si Bunuan sa mga bagong sinabi ni Ko. Sabi naman ni Congressman Sandro Marcos, mali at katahang isip ang mga sinabi ni Ko na anyay ba... Anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statement from the newly crowned champion of DDS Cabal. Yun nga, sabi ko nga ito palang kababuhan na eh. Paano mo sasabihin na DDS champion ito? Kalaban namin to. Kalaban mortal ng mga DDS ito dahil sa ginawa niya kay Inday Sara. Siminit, paano naging DDS yan? Binabanatan niya si Pulong, DDS yan. Binabanatan niya si Baste, DDS yan. Binabanatan niya si Pangulong Duterte at si Inday Sara, DDS yan. Putang ina mo, Sandro Marcos, bobo ka talaga. Kung meron ditong prinsipe ng katangahan, ikaw yun. Kasi mas tanga yung tatay mo sa'yo eh. Pwede daw lahat umupo sa camera at magsabi na, Sir, pinatunayan na ni Ping Lacson na yung sinasabing insertion ng 100 billion ng tatay mo, totoo. Kaya maniniwala din kami na totoo yung sinasabing 50 billion insertion mo. Napakadali lang din sa isang magnanakaw na mag-deny. Kung madali sa isang tao na magsalita ng kasinungalingan sa camera, mas madali sa isang magnanakaw ang mag-deny. Tandaan mo, lahat ng kriminal, walang umamin dyan. Nahuli mo na't lahat, hindi pa rin aamin yan. Kaya hindi talaga namin ini-expect, Sandro Marcos, sa kasamaan ng ugalit pag nanakaw ng pamilya nyo, hindi talaga namin ini-expect na aamin ka. Pero may mga ebidensya eh. At yung ebidensya ang magsasabi whether totoong magnanakaw ka o hindi. Kabata-bata mo pa. Yun ang pagkakamali mo. Hindi mo masyadong minaster. Baka nagsisimula ka pa lang, maikli pa ang sungay mo sa pag nanakaw. Mas matagal lang nagnanakaw to sa'yo. Kaya mahihirapan ka rito. So ngayon, ang sinasabi mo, dahil ini-expose kayo ni Saldico, DDS na siya. Hindi po. Dinoble cross nyo kasi. Tinarantado nyo kasi wala kasi kayong mga utang na loob. Bantakin nyo, inutusan yung gumawa ng kasamaan para sa inyo. Tapos putang ina, ganito ang ginawa ninyo. Ginawa ninyo ang tawag dyan? Ginawa ninyo yung tao na parang hayop na tinutugis ninyo. Samantalang kasapakat ninyo ito. Walang hiya ka talaga, Sandro. Bagong kampyon ng mga DDS. Inakusahan din niya si Ko na bahagi ng destabilisasyon. Gusto raw ni Ko na pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Paano pabagsakin kasalukuyang? Kakampi nyo nga yan eh. Kakampi nyo ito. Tao ito ng tsuhin mo, ng tatay mo. 3 taon itong appropriations chairman ng Kongreso. 3 taon yung pinakinabangan to. 3 taon nagdi-deliver sa inyo to. Paano destabilisasyon? Ang nagdi-destabilize ng gobyerno, kayong mga magnanakaw, walang ibang destabilizer dito kundi kayo kasi maayos ang gobyerno, iniwan ni Pangulong Duterte, maayos sinira nyo. So kung meron ditong sumisira ng Pilipinas at ang pamahalaan, kayo yung mga magnanakaw, hindi yung mga nagagalit sa inyo. Hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas. Hindi kayo hari, hindi kayo ang walang titulo ang Pilipinas na nakapangalan sa inyo kasi parang sinasabi nila, kami ang gobyerno, sinisiraan kami, therefore sinisiraan ng gobyerno. Tanga. Ikaw ay isa lamang kawal ng gobyerno at ang sinisiraan dito ikaw lang, hindi ikaw ang Pilipinas. Pukin ang ina mo. Lagi mong tatandaan yan, Sandro Marcos, hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas at ng buhay ng mga Pilipino. Kapag binabatikos kayo, kayo lang, hindi ang Pilipinas. Pag binatikos ang tatay mo lang, hindi ang Pilipinas. Presidente ng Pilipinas ang tatay mo pero hindi siyang may-ari ng Pilipinas. Tao, kami na mga Pilipino ang may-ari ng Pilipinas. Kami ang may-ari sa inyo. Kaya pag may gusto kaming gawin nyo. Pag sinabi namin magpa-drug test kayo, dapat nagpapa-drug test kayo. Tangina nyo. Para maabsuelto sa kanyang mga krimen. At batay sa intel, nakipagkasundo na si Ko sa mga magbebenepisyo rito. Meron pa kayong intel na nalaman? Alam nyo naman na wala si Saldico sa Pilipinas, pumunta pa kayo sa bahay niya. Di ba pure intelligence yan? So ibig sabihin yung intel nyo poor. So kung meron kang intel ngayon na nagsasabi na si Saldico ay nakipagkasundo na sa mga Duterte, pure intel yan. Nagpunta nga kayo sa kondo niya, nagpunta kayo sa bahay niya kahit alam nyo wala siya dun eh. So ganyan kasama ang intelligence nyo. Paano kayo magkakaroon ng matinong intel? Putang ina, pati yung intel fund siguro binubulsa nyo. Hindi yung intelligence funds pa naman, hindi nire-resibuhan yan. Kung yun ngang may resibo, kung yun ngang mayroong resulta na struktura, minamagic nyo yung pakayang intel funds ninyo na walang resibo. Yung yung liquidation yan, certification lang. Baka kaya wala kayong mga titunong intel. Kaya sabi ko kasi yung mga intel na sinasabi mo, walang utak yan. Pantanga, yung intel na yan, sir. Walang gagong maniniwala si Saldico DDS. Dahil pag tinanggal mo si Saldico ng pantalon, kulay pula yung brick niyan. Loyalista yan, tanga. Yumaman nga yan dahil sa inyo. Tapos paano magiging DDS yan? Hindi nga nakinabang yan sa mga Duterte pagdating sa yung mga proyekto sa gobyerno. Hindi nga nakaporma yan sa mga Duterte. Sa inyo nga lang yan nakaporma. Ginawa nyo appropriations committee chairman tapos sisiraan nyo. Tangina nyo, nilagay nyo sa posisyon. Wala naman palang reputasyon. Ba't nyo nilagay sa posisyon? Kaya nyo sinisiraan yung reputasyon ng tao kasi tinuturo na kayo. Mga magnanakaw daw kasi kayo. Dagdag ni Congressman Sandro, tinanggal si Ko bilang House Appropriations Committee Chairperson hindi dahil sa kapritsyo ng sinumang individual, kundi dahil sa kanyang kasakiman at korupsyon. Panawagan ng mambabata sa publiko. Kasakiman at korupsyon. So tinanggal nyo siya noon dahil sa kasakiman at korupsyon. Ba't di nyo kinasuhan? Ang tagal na nun Di ba? Ang tagal na nun. Nung tinanggal nyo siya bilang Appropriations Committee Chairman, bakit hindi nyo siya sinampahan ng kaso nun? Ina nyo huli. Huwag kami, Sandro, bata ka pa. Yung mga ganyang style, kung sino man PR person mo gumawa nito, putang na sisantayin mo na. Magpabudol kay Saldico.
Sabi naman ni Navotas City Representative Toby Tiangco, nalaman ni Pangulong Marcos ang tungkol sa insertion sa 2025 national budget kaya pinigilan niya ang mga pondong na flag ng ehekutibo na kaduda-duda. Nasa 80 bilyong piso araw ang hindi na-release sa national budget kasunod ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso Kasi noong January, di ba pinahold lahat? So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko noong January pag-aralan. And as of July, Wala. Magkano lang yung binito eh? Magkano yung insertion? Ang daming ginawang kabalustugan ng amo mo. Meron pa nga yung sa PhilHealth eh. Sabi susoli 60 billion, wala pa hanggang ngayon. Tumigil ka na, Toby Tiangco. Alam na namin ang alam na rin namin ang karakas mo. Ang karakas mo lang dito, iiwas, parang si Ping Lacson, iiwas kay Bongbong, pero sisihin si Romualdez at saka si Zaldico. Pero sabi ko nga sa inyo, si Romualdez, kapag kayan, nadamay na dito, wala na yan. Hindi na kayang pigilan yan. Papunta na talaga sa Malacanang yan. Oh, di ba? Okay ba? Oh, yan, kita-kita tayo ulit mga bossing ha. I-like, i-share ninyo itong ating content para makarating sa lahat ng mga Pilipino. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kits sa susunod na vlog.